About po pala mga amigo sa feeding program na kung saan ay may mga bata po na ayaw papuntahin ng mga magulang dito dahil po ginawa na ako ng issue. Muchas personas aquí pensaban que tú haces política programática, pero no es así. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? So andito po tayo kay TSL at hapon na po. At gusto ko lang puntahan yung ginawa ngayong araw. Gusto kong makita yung sabi ay pinalatadahan daw. Ayan. Ito na po yung nagawa. So tapos na ang platada dito sa loob ng bahay. Oh. ¿Cuánto día esto misma? Esto Aha. 2 días. 2 araw daw. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Okay na. ¿Cuánto persona? 2 2. persona. O yun, dalawang ano po mga amigo. Dalawang tao daw po ang nagplatada nito. Ayan, pero lumuwang na siya, o tingnan nyo. Lumuwang na. Tapos bukas daw po mga amigo ay paplatadahan yung labas. So, ang ganda no? Ganda talaga pagka naplatadahan yung bahay. Ewan ko kung kikinisin pa ito. Kung o baka kagaya lang din ng nasa may ganito sa kabila. Oy! Ay si Mamudo. Ayan. Ito daw bukas yung bukas daw ito paplatadahan. Inip na si Tia Cel sa mga amigo. At gusto niya na itong matapos kasi gusto na magsimula ni Tia Celsa at ni Elvis na magbenta dito. So para mayroon ng pwesto, hindi yung nandun kami sa may kalsada. Mas okay dito kasi maraming tao. And then, ayan. Busy si Elvis may ginagawa din sa kanyang bahay. Pero at least ito, di ba? Sabi ko isang kwarto na to oh. Isang malaking kwarto na. Pagka nagbakasyon ako din sa Equatorial Guinea, dito na lang ako. Diba? Maluwang. Napakabilis lang yan. Hanggang bukas, siguro bukas tapos na to. Oo, tapos na to bukas. Isang araw na lang ay naplatadahan na. Tapos siguro susunod din sa mami ito. Platada. Sayang si Elvis sabi ni Elvis tutulong siya kapag natapos niya yung ginagawa sa kanyang bahay. Sinabay kasi ni Elvis. Sabi ni Tia Celsa, okay lang kung gusto mo talaga unahin yung bahay mo. Meron naman si Tia Celsa na nakuhang magkaplatada. Chama mañana ¿qué va a hacer? ¿Revocar? Esto. Afuera. Un día, ¿no? Terminar. También esto, llámame, ¿no? ¿Revocar también esto? Sí, aquí, va a revocar aquí. Ajá. ¿Cuántos días? 2 días más. 2 días más. No, para ti un día. Eso un Mañana. día. Mañana. Sí, Eso también, ¿no? Llámame. Esto. sí, Oh. hola, venga. Para morgar. Esto lo cargar más con el negocio. También esto. Dos marcos. Pero ¿por qué salir pronto? ¿Qué hora salir? Hola, te baja, güey. ¿Qué hora o qué hora empezar a trabajar? Ya vengo. Hola, venga a las 11. A las 11 hasta Hasta las 2. a las 2. No tiene hora que quiere. Ejemplo, no a las 8 hasta las 3. Esto pagar de todos, ¿no? Como alquilar. Ajá. So ayun po, ang sabi ni Tia Celsa, pumasok daw alas 11. Tapos sabi ko bakit hindi maagang pumapasok. Ang sabi ni Tia Celsa ay pakyaw daw ito. So sa pagpaplatada, ang babayaran daw ay 3,000. 3,000 pesos lang. Yan. Ewan ko kung... Chama, may kwento to pagar? Kwento, eso todo revocar? 30,000. O tama, 3,000 piso. 3,000 pesos para sa pagpaplatada. Kaya ganun pala ang oras na pumasok. Kasi pumasok daw alas 11. Sabi ko ba't alas 11? Kala ko arawan. Ito daw muna ako unahin, sabi ni Tia Celsa. Chama, cuando terminar de revocar, ¿qué va a hacer? Ventana. Ventana. Después, Si ventana termina ya está. de abajo.
tiene problema. Abajo na tiene problema. Abajo no es como aquí. Ah, yan. Abajo es un día. Un dia. So pagyari daw ng platada, bintana daw. Tapos yung ibaba. Sabi ni Tia Celsa. Ang sinasabi ni Tia Celsa, ito lalagyan ng yero din. Tapos ito papatagin yan, lalagyan ng semento, tapos lalagyan ng mga silya. So dito na kami sa feeding program. Dito na kesa nandun kami dun sa Miquilasella, nakakahiya din kasi minsan, syempre yung mga bata maingay, mas maganda dito. So mas mejor aquí, no? Porque aquí Ventila bien. sí. Así te lo Cuando tú mucho rida, no hay problema, no. Dito kahit maingay, walang problema po mga amigo. Kasi po ito, yung may mga umuupa dito, gabi lang po sila umuwi dito kasi meron pong trabaho sa May Martinez. So Martinez po ang may-ari nito. Isa sa pinakamalaking grocery store din dito sa Equatorial Guinea. Pangalawa, ang company kasi namin yung pinakamalaking grocery, dalawa lang eh. Solo dos grande mercado aquí EGTC y Martinez nada más. Oo. Sa buong bansa na ito, dalawa lang yung malaking nagsusupply ng pagkain sa Equatorial Guinea, yung aming company na EGTC at yung Martinez. So ito sa Martinez po yan, na kung saan ay wala naman tao kadalasan dahil pumapasok. Hanggang Sunday may mga pasok po sila kasi grocery store. So kahit mag-ingay kami dito ng tanghali hanggang hapon, walang problema. Kasi marami ding nagtatanong, sabing ganun, baka daw nakakaistorbo sa mga kapitbahay. Wala naman po talagang tao dito. So yung isa dito sa Medulo, po siya, chef po. Chef dun sa may Martinez, sa may Manila. So yung Manila na kinakainan po namin ay sa may Martinez din yun. Sila ang may-ari. So parang group of companies din po. Yan. About po pala mga amigo sa feeding program na kung saan ay may mga bata po na ayaw papuntahin ng mga magulang dito dahil po ginawa na ako ng issue o iniisip nila sa akin ganoon ako na ako ay gumagamit ng mahika o magic sa pagkain. Hindi nila alam, magic sarap lang yun. Hindi po nalungkot kasi ako nung time na yon. Malungkot ako dahil sa lahat ilang years na nagpapakain dito, pero napag-isipan pa ako ng ganun na kung saan ay nagluluto raw ako bilang isang Pilipino na ang niluluto ko raw ay ginagayon mo ko raw yung mga bata dito. Yun. Yun yung ikinalungkot ko. Kaya sabi ni Tia Celsa sa akin ay mas maganda na yung mga tao, yung mga bata na gusto pumunta dito, yun na lang yung pakakainin. Di ba nagsimula naman tayo, yung pamilya lang ni Tia Celsa yung pinakakain natin. At marami nga nag-message, nag-comment, sabi nga namimiss na nila yon, yung kumakain kami sa lamesa, yung pamilya lang ni Tia Mame. Tapos pero sila, pasensya, ay parang pamilya na rin kasi namin yun. Parang pamilya nila Tia Mame. Sila pasensya, sila Celia, at Bagdina na napakababait. Tia Mame, ahora yo saber porque no todo niños puede comer de comida nosotros preparar. Porque aquí hay gente de tribu pan diferente de comida y ayan. Interrupt ako kay Mama Nina. Sabi ko kasi, Tia Mame, naintindihan ko na ngayon kung bakit di lahat ng mga bata rito ay gustong payagan ng mga magulang na kumain. Dahil nga po may iba't ibang tribo dito pala sa Laguna del Tia Mame. Yun po ay yung pang. Meron pong pang dito na kung saan ay isang malaking problema kapag sila ay pinakain o yung mga anak walang problema pero yung mga magulang doon po may problema. Sabi cuando ejemplo de tribo pang comer con combe pensaba yo hacer mágica para niños. No solo fan, muchas personas. Muchas personas. Sí. Pero aquí yo saber mucho pan aquí no comer con nosotros. Ahora yo entiende. Sí. Ajá. Muchas personas aquí pensaban que tú haces comida para mágica, pero no así. Pensar, ¿no? Cuando yo preparo comida, pensar yo hacer mágica para los niños. ¿Qué esto mágica pensaba? Sí, porque muchos niños aquí
Tu papá dice, no hay que comer tal cosa, no hay que comer. Ajá. Para ser mágica, sí. Mágica de qué? Tú sabes que vosotros blancos, no nosotros negros. Ajá. Nosotros negros pensamos mal. Negro, pensar a Sí, blanco, todas las personas piensan cuando un blanco viene así. hacer mal hay con... cosas de mágica así. Por eso mucha gente pensaba tu cosa para mágica. Pero So, yun po ang sabi ni Tia Cesa. Ang iniisip po sa ng mga itim o sila po ay pagka nagpunta yung mga blanco dito o yung mga puti ay gagawa ng hindi maganda. Yun po ang sabi ni Tia Cesa. Gagawan po ng hindi maganda yung mga itim. So, kagaya ko po, ang iniisip nila sa akin ay may ginagawa ako sa pagkain at para siguro lasunin yung mga bata, yung mga ganon. Yun po ang nakakalungkot na pinag-isipan pa ako ng mga tao dito na kung saan isang chismis lang. So, yun ay nagsimula po kay Esther. Pero, chamame esto, cuando Navidad terminar, no? Tú sabes, no? Cuando yo mandar comida, yo mandar arroz, juguete, después todo esto terminado, ¿no? No pensar más o no pensaba. Antes, ujú, ahora no pensaba porque hoy todo el mundo come, todos los niños contentos ahora. ujú, Comida, todo, hasta vieja así. ujú, Pregunta, ¿cómo está cuya Raúl? ujú, Todas las personas preguntan. ujú. Ahora sabihin. O sabihin niya sa chamame hanggang yung mga lola, yung mga nanay rito ay kumakain na rin kasi ganun po yung napatunayan po natin na wala tayong masamang intensyon sa mga tao dito. So mula po nang nagdala po ako ng mga pagkain dito, yung kagaya po ng mga manok, yung mga bigas, yun po. Actually bago pa po yun nangyari ay nauna na po kasing naipalabas yung bago mag-Christmas, yung regalo natin para sa mga tao dito. Bumili ako ng mga bigas, lahat ng mga kapitbahay na bigyan, bumili ko ng manok. Tapos the time na yun yung time na masama ang loob ko at sasabi ko kaya po yung time na yun talaga ang binigay ko mga bigas at saka yung mga frozen items. Pero deep inside mas okay, gusto ko talaga na magpakain din. Pero that time parang yung pakain lang yata ng tinapay kung hindi ako nagkakamali. Kaya po after noon na nagpamigay tayo ng mga bigas dito, nagbigay tayo ng mga frozen po dito, ay nalinis yung aking pangalan. Kumbaga ay naging okay na lahat. At nag-start na po na yung mga nanay ay nagpupuntahan na po sa feeding program. At saka yung mga nanay po, mga amigo ay nagdadala na ng mga Tupperware, ng mga plastic para mag-take out. So sabi ko nga, ang Lord ang nakakaalam kung tayo ay mabuti sa kapwa. Kung masama tayo sa ating kapwa, masama din yung ibabalik sa atin. O kumbaga merong consequence. Ayun, kaya nga po masaya na ako dahil buong baryo ngayon dito sa Equatorial Guinea ay love na love ako. Ahora, todo gente aquí. Todo, niños pequeños, niños, abuela, vieja, todos. Tiene amor conmigo, ¿no? Oo. Porque antes cuando nosotros así, pero cuando yo he ido para Filipinas, yo venía, ahora todas personas así bien. So, ayun, sabi ni Tia Cesa, lahat na ngayon ng mga tao dito ay love na ako. Ay dahil napatunayan ko sa kanila na wala akong masamang intensyon sa kanila. At syempre sa loob ng 2 taon, ang tagal na nagpapakain dito, di ba? Napag-isipan ako ng ganun. Yun, kay Esther, kabutihan pa rin yung ibibigay natin sa kanya. Kasi naniniwala ako na kapag ginawan ka ng masama, yung kasi turo ng pastor namin, kapag ginawan ka ng masama, kahit masama sa loob mo, gawin mo pa rin ang mabuti. Kasi at the end of the day, yung kabutihan na ipinakita mo, ewan ko lang kung hindi rin kabutihan yung ibibigay niya.
So ayun po, at least nalinis na po yung pangalan ni Kuya Raul dito sa Equatorial Guinea. At tayo ay aalis dito ng mayroong pagmamahal ang mga tao sa mga Pilipino. At lalo na sa atin na kung saan ay ilang taon tayong nagbibigay ng kasiyahan dito sa ikukunan na minsan ay hindi po nila nararanasan. Salamat po mga amigo at bukas po muli. Adios, hasta mañana. Bye-bye. Ciao. Gracias. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.